na sinabi niya kanina, ah, pang-anim, pang-5 yata. Kasi yung Singapore natin is hindi pa siya nag-start. So, Yun. dito muna tayo kay Canada. Next natin yung Singapore. And then, so proceed po tayo sa soft opening ng ating Canada. So, ang i-discuss ko po dito ay how to process yung order sa Canada kasi medyo may kaibahan po yung pag-process doon kaysa dito. And then yung service offer, contact details, product availability, and kung ano po yung SKU na pwede nating i-encode sa Canada. So, start po tayo sa how to, teka, hindi pa nga ako naka-slideshow. Yan. Sa how to process po, so same po dito sa PH, dapat po kapag magpa-process tayo, i-gather po natin yung details ng client, which is yung complete address niya, contact number, and then complete name, and then yung order niya, o yung quantity ng order niya, and kung anong product ba yung i-order niya. And then next natin, siyempre, ise-send natin kay client kung magkano ba yung dapat niyang bayaran do'n sa na-order niya. And then yun kagaya ng sabi ko kanina, medyo may kaibahan yung pag-process dito kaysa dun sa Canada. Dito kasi pwede ang COD. So i-inform natin si client na dito sa Canada ay payment first transaction tayo, meaning dapat magbayad muna sila, mag-send ng proof of payment bago natin i-proceed yung order nila. And then next natin, kagaya nga ng usual na ginagawa natin pag-encode, log-in ka sa Shandang dashboard mo, i-encode yung order ng kliyente, and then i-upload yung proof of payment. And then next nun, i-monitor na natin o check yung status ng order natin. Doon sa Shandang dashboard naman. So, kung makikita ninyo, ganito po yung view ng mapa-process natin na order. So, dito, makikita nyo yung upload image. So, dito po ninyo i-upload yung payment ng ise-send ni client na proof of payment. So, dito po siya. And then next natin, yun nga, yung service offer natin, dropship o yung payment first policy. So the payment first policy requires customer to complete their payment before the order is processed. Yun nga po, iniiwasan kasi natin dito yung magkaroon ng RTS o yung potential fraud or RTS natin. So kaya na-required ni Ma'am Dali na payment first tayo dito. So, payment option, saan tayo pwedeng magbayad? So, dito siya, Canada Interact. So, doon sa GC po, na-send naman po namin ito. So, pa-screenshot na lang po para matandaan po natin. And then next natin, ang office hour natin doon ay 10 a.m. to 7 p.m. And then take note, every day po open ang ating operation doon sa Canada natin. So meaning Monday to Sunday. And then yon, contact person natin, si Miss Janet Francisco, kung nandito po siya ngayon, hingan po natin mamaya ng konting speech and open cam sana siya para makita po ng ating mga distributor. So yan po, siya po yung maghahawak ng branch natin sa Canada, si Miss Janet Francisco, with ito po yung contact number niya and address. So kung gusto niyo po siyang makita, i-add po natin sa Facebook, ito po yung naka-profile niya doon.
And then next natin, parcel tracking. So dito po natin pwedeng i-track yung mga order na nakaship natin. So click nyo lang po itong address na to and then madadirect na po kayo dito. And yon. So sa ngayon, Opcumin muna. But soon, magdadagdag tayo sa Canada. Pag nakita naman ni management na okay naman yung process natin sa Canada, pwedeng kagaya ng Hong Kong, kagaya ng Taiwan, dagdagan natin ito. But for now, ito muna ang Opcumin. And next natin, ano-ano ba yung SKU na pwede nating i-encode or i-offer sa Canada. So, ito po siya. May single tayo, twin pack, and then yung mega tipid na tinatawag natin. So, dito pwede ang 5+1, 5 nga ba? Opo. Ayun. So, dito sa Canada, pwede ang 5+1. Kung hindi ako nagkakamali, dito sa Pinas, Hong Kong, and Taiwan is nirestrict yung 5+1 dahil sa under Pfizer. Pero sana dito sa Canada, wag natin gagawin yun para mai-offer pa din natin siya. And then, ayun, thank you na pala doon. But may pahabol pa nga ako, Sir Troy. Eto, kasi eto, hindi pa natin to na final. So, baka pag nandito si BP or si chairman or kayo, pwede na nating ma-final ito. So, nagpa-vote naman ako doon sa GC. So, ang madaming vote doon ay itong advanced triggering. But, we need to confirm pa muna kay Ma'am Janet kung ano ba yung disadvantage kung ito yung gagawin natin. Nandiyan ba si Ma'am Janet para malaman agad natin? So ano ba yung advantages ng advanced triggering? So ito po, since payment first po kasi, dito kasi sa Pinas, kapag ganito ang transaction, kapag once isinip namin yung product, pwede na i-trigger. Kaya nga, ang disadvantage niya, kapag nag-RTS, hindi na pwedeng ibalik yung inventory, yung product dun sa inventory. So ang ginagawa namin, ipinapadala kay Distri. So, kasi kapag, Sir Troy, tawag dito, kapag bayad na, considered as benta na. Correct. Kapag ini-out namin. And then, dito naman, ito kasi naisuggest ni Ma'am Dani itong trigger upon deliver sa client. Kasi bakit naman niya ito naisuggest? Iyon naman daw, tawag dito, ayun nga, dahil hindi nga pwedeng ibalik yung inventory doon sa yung product doon sa inventory. Kaya lang ang disadvantage nito ay ayun, maghihintay pa Ilang araw. ng days bago i-trigger. Correct. Bayad naman na natin. Correct. So most of the distributor, ito yung gusto, yung advance. Ngayon ko lang So baka naintindihan, pwede nating hingan ng mensahe or speech or any advice si Ma'am Janet ng Hong Kong, tuloy Canada. Ayun. Nandiyan Or ba si kung Ma'am wala si Ma'am Janet? Janet, I think si Ma'am Janet and Ma'am Dani is magkapatid. So, kung hindi nag-join si Ma'am Janet, I think si Ma'am Dani na lang, sir. Oo, pwede si Ma'am Okay, Dali. thank you. Ayan. Okay, pwede na po tayo mag-question and answer portion ngayon. Thank you so much, Ma'am Marlene Leonardo. Ka munang aalis, ha? Ayan, Okay po. nandiyan po ba si Ma'am Dali? Ma'am Dali, Present po, sir. Ayan, nagmamadali Ayan. O sige, kahit walang camera, okay lang yan. Ma'am Marlene, meron tayong pending question for Ma'am Janet Ayan na. Ano po yung magiging sagot doon sa pending question, Ma'am Dali, ni Ma'am Marlene regarding po doon sa advanced triggering and trigger upon deliver to clients? Ayan.
Ayan ba? Ayan. Ayan. Pwede naman po na mag-advance triggering, kaya lang, yun nga, ang problema natin is yung sa inventory, hindi babalik o hindi naman namin pwedeng ipadala yung product sa distributor kasi nasa Canada nga. Correct. Opo. So, hindi rin naman natin pwedeng palaging sabihin sa IT na i-reverse. Mm-mm. No, So, hindi man pwede yung reverse kasi actually kay IT, hindi na talaga niya ina-allow na mag-reverse kami. Once trigger, hindi na pwedeng i-reverse. Kaya para So, may hindi yun na nga yung po. wallet, no? Oo. So, ang kan naman diyan, kung mag-a-RTS siya, tapos gusto pa rin ng client, minsan kasi ang nangyayari diyan is nalilimutan ni customer na pick upin or anong tawag nito? Or wala nga siyang time na pumunta sa kasi may time limit din yun kung hanggang kailan siya nandun sa post office. So, yun ang pagka hindi talaga pinick up within a week, babalik yun. Correct. So, pwede niyang ipa-ship uli, babayad uli siya ng shipping. Shipping fee. Ganun lang. Tapos, kung talagang ayaw niya, pwede naman nating i-refund. Pero, kung maaari ayaw nating mag-refund, di ba? Yes, Yes, ma'am. tama po. So, normally, madali namang kausapin ng mga kliyente doon. Hindi pare sa Pilipinas na bardagulan talaga. Thank you nga po, ma'am. Madali silang kausap kasi sanay sila sa ganung system ng payment first. Yun talaga ang way nila ng mga online doon. Oo, so hindi problema sa kanila yung gaya ng pero mas prefer nila na talagang pick upin sa post office kasi madalas ninanakaw yan sa mailbox nila or anong tawag nito or nawawala talaga. Pag iniwan naman doon sa labas ng door nila, baka nakawin. So, mas prefer nila na sila mismo ang kukuha sa post office. Notification card lang ang iiwanan sa mailbox nila. Ayun naman pala eh. Meron palang ganun sistema. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, how about, i-add sa script ng mga district kapag nakapag-closing so i-add doon na hindi na pwedeng i-refund. So, that's why, gagawa sila talaga ng way para ma-pick up